Nagpatutsada si Senador Bong Revilla kay DILG Secretary Mar Rojas kaugnay sa panggigipit umano ng mga pulis sa pamilya Revilla sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Sa isang pahayag, sinabi ni Revilla na hindi niya maintindihan kung bakit pinupuntirya ni Rojas ang kanilang pamilya. Nagmimistula raw tuloy ng martial law o Mar Rojas Law. Mula sa poll, nung magsimula ang eleksyon, hinaharas ng mga members ng Regional Safety Battalion group at saka ng Provincial Command ang mga followers at ang pamilyang Revilla. At hanggang ngayon, Kara, let me say this, hanggang ngayon may harassment. Hanggang ngayon may mga tinatanggap sila mga text messages. Ang mga pulis makailang ulit humingi ng search warrant pero hindi pinagbigyan ng mga korte. Welda ni Rojas, walang personalan sa hanay ng mga pulis at sumusunod lang sila sa standard operating procedures. Hindi po namin lubos na maisip kung bakit hindi na lang siya pumayag na masundan ang mga suspect na ayon sa mga saksing pulis ay nadoon sa loob ng bahay na nagtago. Now, ito pong issue... Wala po ako sa pinangyarihang eksena, no. Ito po ay SOP o Standard Operating Procedure ng mga pulis pag may tinutugis silang mga suspects. Nagpadala na rin daw ng text message si Rojas kay Revilla para ipaliwanag ito. May 13 araw ng eleksyon ng palibutan ng mga tauhan ng SWAT team at Regional Public Safety Battalion ang bahay ng mga Revilla dahil umano sa pagtatago ng mga armadong lalaki sa loob ng nasabing compound. Nakitaan ng matataas na kalibre ng baril ang mga sasakyang pag-aari umano ng mga tauhan ng NBI na nasa labas ng compound. Nilinaw naman ni Revilla na ang mga naturang agent ay idineploy para sa kanilang seguridad. Nanakawan ng resident chef ng unang hirit na si Nancy Lumen habang nagmamaneho kagabi sa bahagi ng Washington Street sa Makati. Kwento ni Lumen, hinihintay niyang mag-go ang traffic light nang biglang may kumuha ng kanyang bag mula sa bintana ng kanyang passenger seat na bahagyang nakabukas. Sa bilis ng pangyayari, bigo siyang masundan ang salarin. Laman ng bag ang kanyang driver's license, mamahaling cellphone, eyeglasses, ATM cards, credit cards. Hindi na nakapagsumbong sa mga pulis si Lumen sa takot. Panawagan niya sana'y maibalik ang kanyang mga gamit. Patuloy ang Brigada Eskwela o bayanihan ng mga guro, magulang, estudyante at iba pang pribadong grupo upang ayusin ang mga eskwelahan para sa pasukan sa Hunyo. Ang mga magulang sa Lupang Pangako Elementary School sa Payatas, Quezon City, naglampaso ng sahig, naglinis ng blackboard at ginamitan ng papel de liha ang mga upuan. Ang ilan sa kanila kasama pa ang kanilang anak. Tumulong din sa operasyon ng ilang private volunteers sa pangunguna ng Ateneo Center for Educational Development o ASED. Magpapatuloy ang Brigada Eskwela hanggang sa pagbubukas ng klase sa June 3. Victoria Tulad, GMA News.